nagpatataw na sa Ginoo so nakita ang naman ng kasing-kasing yan sa Ginoo. Praise the Lord. Ginoo God, ang mahal ng mga langit ng Diyos, salamat sa mga pagkamaayo, sa mga pinagbuhay na holy, even ini rasa o God, hindi mo gawas ng mga yung simba niya ngayon. Even o God, sa kahigilan ng magpuon, magkatapos ka matuuran sa inyo. Ang bumi, ang inyong balang Espiritu mag-apply sa mga kasing-kasing, nung ang among maangkon, masayran, nung kamulutulya sa libo, bisa gani ko, may gamiton o kan, wag ito mahimo, kung makagamita ko, na doon na yung kay i-accomplish sa mga kinabuhi sa inyong katawahan ng Ginoo. Wag ito mahimo, kung magambo ko nga makalihok ka, inaakis kinabuhi, makalihok ka sa matag kinabuhi na mo, inhapon ng Ginoo ka. Nag-ampunis ka na ugan ng buhaton. Niling hapon ng Ginoo ka. Ang pumibisan gani sa pinatibukan na akong kamalantungan, ihatod mi pagkausap, pagkatubo, lamo sa tanan, ihatod mi sa pagsimbang, paghimaya sa inyong ko. Nag-ampo mi nga matagutlo sa pagtuon mo sa inyong puro mahimo, yung panalangin, matatusan namin. Ang gisalig tanan niya ni ang gibigan o pinatibukan ninyong orasan na inubanin ka sa pagsugod, Lord, hanggang yung matapos. So sa may kadaugan at kalampusan, ang tanang lumugimaya mo, ang tanang mo, kahilo lamang ibino sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa nagtuo po nga, kitang tanan din yung aware na naay mga pangbuhat ang ginoo nga kastigo sa ako sa Ginoo. Verse ito makita sa Bible in Genesis chapter 7, tungod sa kadautan sa tao, palulupan niya ang ibo kalibutan. Kanyang naluwas ilan ka po? 8 ka po. Si Noah, yung 3 na anak, Noah, yung asawa, diba? 3 ka anak niya, 3 na asawa sa 3 anak. 8 ka tao ang naluwas. Laing na ipakita ko sa Bible na kastigo, silot sa Ginoo is papaulan ng kalayo, kasupre panahon ni Lot, sudunga gumura. In Genesis chapter 19. And salamat sa Ginoo nga si Lot, nalibrigin sila. Ginan sila nga lingi niya masawa. Possible nga nahinugon sa unsay bahandi nila nga naa dito sa sudunga gumura. Nahimo siyang pillar of salt. Anado nga makita nato nga kastigo o silot sa Bible kung napo kakatalagman na gihampak sa Ginoo dito sa Ehipto. Ang kinalasan gani is ang gibuhat sa Ginoo mga kamagulangan na anak gipapatay. Kamagulangan ng mga hayop gipapatay. And mga timbrong full blast yun na to the point ang mga Israelite na gipagawas ni Paraon. Lahi nga kastigo atong sa Exodus nga ang baka nga bulawan gipakunaw ni Moses. Hindi ko ka-imagine sa gipunaw, yung inunaw, gipainom sa mga nagsimba ito. Hindi ko ka-imagine sa pagpatay mo. And also, pagpatay sa mga nagpuyo sa Kanaan. And the reason na ipapatay mo sa Ginoo tungod kay grabe ito ka-wicked ito mga namuyo sa Canaan na mga time. Niya mo na po mga time na ihatag sa Ginoo ang promised land. And again, dagat ang makita sa Bible na kastigo o pagpahamtang silot sa Ginoo. And most probably, matatusan nato, dili ta ignorante anak. Daw pamatanan, nakahatag ng inyong bulata. Kini nga matang sa silot, kini nga matang sa kastigo, mabuhat sa Ginoo nga makita nato sa Old Testament, nakahatag ng inyong bulata ng Diyos ang musilot. Huwag kong mabalakanin. Nabalakan, yawan,
Wala ka mong mubati o kahadlok na ang Diyos siya mong silot. Again, kung mag-isgot ang silot, kastigo, murag, kung ano nga magugdas mo na una ba? Pero dili na gay, kung makadumog ka ng uod, wala may dating sa kasi-kasi, kung isigil na kadumog. But then again, kung imong alawman, kung unang kasi-kasi, nga nga kamaturan ng tulba kayo. Amen? So this afternoon, ako ning giluhan itong pagtun, dili ka magdugay, atong gisugdan ang atong first na pagtun sa Book of Ruth. Nakainomdom mo last week, ni go through taong overview sa Book of Ruth. And atong natanaw, varieties ng mga pagtudlo na makita nato sa Book of Ruth. Ang history, ang reality, o ang theology, mga pagtudlo, bahin sa Diyos sa Book of Ruth. So mo, ako lang itanaw ang gitawag na bird's eye view sa Book of Ruth, kung saan ito makita ng mga pagtudlo. So, this afternoon, sugod na ta in chapter 1, verse 1 to 5. And ako ning giuluhan kung pagtuon this afternoon, ako ning giuluhan, God's scary punishment to the unbelief. God's scary punishment to the unbelief. So this time, umarong ka, kung basahon na akong atong passage this afternoon na igsoon in Ruth chapter 1, verse 1 to 5. So, naamoy Bible, basahan ninyo, ay naapay technical issues atong projector. But again, move na. Kung basahon verse 1 to 5, and at the count of 3, kung basahon, naamoy Bible, sunda lang sa mga mata, wala may Bible, matialang kumaigsoon. Ruth chapter 1 verse 1 to 5, it says, kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa mo'y nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa mga nasod. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab. Uban siya asawa og duha ka anak nga lalaki aron adto una mupuyo dito. Siya mo si Elimelech o si Naomi ang iyang asawa. Ang ilang duha ka anak na lalaki mo si Malon o si Kilion. Taga Efrata sila. Nasa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab o mipuyo dito. Verse 3, si Elimelech namatay o si Naomi na lamang ang naibilin uban sa duha niya ka anak na lalaki. Kining duha naminyog mga babae na taga-Moab, hangingan Orpha o Ruth. Tapos sa mga napulo katuig nilang pagpuyo dito, namatay usab si Malon o si Kilion o si Naomi na lang ang naibilin. Wala na ibana ng mga anak. Magapanalangin ng Ginoo siyang pulo, magapanglingkod na mga iso. So, again, last week, atong gitanaw ang gitawag na bird's eye view sa Book of Ruth. And again, daghan tag mga gitun-an, gitanaw, ipamalandungan, particularly sa Book of Ruth. Sa Book of Ruth. And this afternoon, naanata sa sugod dito pagtuon in chapter 1, verse 1 to 5. And ipakita kani nga naay pamilya ni Elimelech na nibiyahe padung sa Moab. But sad to say, pagkabot nila sa Moab, sa namuyog sila na itong malinay kako, si Elimelech o kung duha ka mga anak, nangamatay. So, paano kayo kanang casual na kayo nga story, but then again, pulong sa Ginoo na ang mga kamaturan ng buot inuto ang Ginoo, diya siyang pulong. So, dining kahaponon, dili ka magdugay at tutas pagtuon, ani nga passage, ani nga bahin sa kung sa Ginoo, and naay duha ka punto nga akong i-share nga ani nga passage. In verse 1 to 5, naay duha ka point or duha ka scene
nga atong makita ani nga passage. First point, the trip to Moab, and the second point, the death in Moab. Trip to Moab, dito sila Moab, may tabo, may kamatay, the death in Moab. So, mujang tani nga text, first point, the trip to Moab, verse 1 to 2. So, hingo din kanyato sa panahon na ang mga maghuhukom pa mo ay nagmando sa Israel, may gutom na miabot sa mong nasod. Busa may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Huda nga miadto sa nasod sa Moab uban siyang asawa ug duha ka anak nga lalaki aron adto una mukuyo dito. Siya mo si Elimelech o si Naomi ang iyang asawa, ang ilang duha ka anak nga lalaki mo si Malon o si Kilion, taga Efrata sila sa ato pa Bethlehem sa Huda. Miadto sila sa Moab o mikuyo dito. So, naay pamilya, taga-Israel, specifically taga-Bethlehem, and yan ay naitabo nga grabe kayong gutom, ani nga time, national famine ang naitabo ani nga time sa Israel. And then again, kini nga pamilya, ning biyahe sila padung sa Moab. Biyahe sila sa Moab. Kaya makita nato din ang pamilya ni Elimelech, niadto sila sa Moab, again, sa gina na po na grabe kayong gutom. Grabe nga gutom nga naitabo ani nga time. And naapektahan ning pamilya ni Elimelech mo nang imbis mo pabiling sila sa Israel, makita nato nga napugos gid sila o biya sa Israel ani nga time. Grabe nga gutom. And again, there's a thing, ang naitabo ni probably kini grabe nga kagutom ani nga time, probably tungod sa kasuko sa Ginoo. Kasuko sa Dios nila as a nation sa Israel. Kay again, aning panahon na sa Israel, ang mga nagdumala manggod ani nga time, mga judges maghuhukom. And ining panahon na ani nga time, common kayo niini nila nga manginabuhi sa sak. Unsay gusto lang buhaton, ilang buhaton. Mo nang which probably kining grabe nga kagutom ani nga time, kastigo ni or pagbunal ni gikan sa Ginoo nila as a nation. Sa lain nga bahin, kining kagutom usa ni sa mga gipahibaw sa Ginoo nga sa Bible, ini kagutom or famine usa ni sa mga gingon sa Bible nga kastigo gikan niya sa mga musupil kaniya. And sa Bible niya, dili tanang kagutom ang inungdan kastigo gid sa Ginoo. Naman na to. Nakainungdo mo naitabo nga grabe kagutom world global nga kagutom panahon ni Joseph. Inungdo mo? Kaya naitabo ang mga Israelite, mga anak ni Jacob na focus ko sila ato sa Egypt. Ingnan sila ni Joseph, aray na lang kung dinikay, na ay grabe kagutom ang muhampak niya, 7 katuig na kagutom. So, there naay kagutom nga kastigo gikan sa Ginoo, naay kagutom nga gialaw lang sa Ginoo aron matuman ang iyang plano. Amen? Kay ato nga time kung panahon ni Joseph, gipahibaw ng daan sa Ginoo in Genesis sa time ni Abraham na adto sa Egypt, padaghanon sa Ginoo ang iyang katawhan. And mo na nito, nanaghan sila ngadto sa Egypt. So hani most probably kini kagutom ani kastigo ni as a nation nga gipadala sa Ginoo kana, which probably tungod sa ilang pagsupil again diya sa Ginoo. Kung basahon ko dali, Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 24, it says, apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios, o dili tumano ng iyang mga suko, nga gihatag o karon ninyo, may agong kamo nining tanang tunglo, curse. Tunglohon ang inyong kalungsuran o kaumahan, tunglohon ang inyong mga abot o mga pagkaon, tunglohon ang inyong mga anak, ang abot sa yuta, o ang inyong kahiyupan, tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton na i-curse.
Pahamtangan kamo sa Ginoo mga tumulo, kabuliyang, kapakyasan sa tanan ninyong paningkamot hangtod nga mga matay kamo sa kalit mahanaw tungod sa daotan ninyong mga buhat ug sa pagsalikway ninyo kaniya ang Ginoo mapadala kanyong kamatay hangtod nga mapuo kamo dito sa yuta kanyong karong adtuan ug panagiyaw kastigon kamo sa Ginoo pinagi siyang sa grabing sakit hilanat ug ubag o sa grabing kay ulaw o sakit sa mga tanong. Mutakboy gini kaninyo hangtod nga mapuo kamo mahurot. Dili na mohatag kaninyo ulan ang langit o ang yuta mugahi sama sa utaw. Imbis tubig ang ihatag sa Ginoo kanang ingon nga ulan abog hinon. Mahulog gini kaninyo gikan sa langit hangtod nga mamamatay kamo. So, mani nga passage makita nato nga ang kastigos Ginoo sa mga musupil niya. And I think nagtuog yun ko nga kining gabotong nga nasinati ani nga time nilang bilibilik siyang pamilya kastigos Ginoo. Silot sa Ginoo, pagbunal sa Ginoo kanila sa nation. So ani makita na to nga mo kastigo gyud ang Ginoo sa mga iya kung kasi magpasinupakon o magpasupilon ang mga iya sa Ginoo. So next soon, kasi magpabadlong gani kas Ginoo makatilaw ka kasilo. O mo ni ang nahitabo sa Israel as a nation aning panahon nga diin gipasinati sila og kagutom o katalagman pinaagi gutom. O nang napugos gyud sila ato Moab. Balisis. Sa lain mabahin nga sa konteksto, gipailaila ko ngani ang pamilya ni Elimelech uban siyang asawa nga si Naomi. O ang iyang mga anak nga si Malon o si Chilion. Kay taga Bethlehem sila sa Huda, ang pasabot sa Bethlehem. Ang pasabot sa Bethlehem is house of bread. House of bread. O kining pamilya niadto sila sa Moab o hangtod pasabot sa Moab. It means washbowl o inodoro. Try to imagine from the place of house of bread niadto sila sa place of washbowl. Toilet bowl. Inodoro. Grabe isa. Here's the thing, here's the fact. Wala na akong mabutang niya, but Moab is a southern part. Nasa sa Ubus. And Bethlehem is a northern part. And by the way, Bethlehem is bukid kini siya. Bethlehem is the place where God's will resides for Israel. But Moab is the place of the enemy and a place of disobedience to God's will. Gikan sila sa Bethlehem, bukid niya, nasa northern part, ang Moab na disobedience, minaog din sila sa bukid, wala, nigyahin sila padung sa Moab. Nakuha? Ang will sa Ginoo ilang isupak. So ultimately, ang pag-adto ni ining pamilya Elimelech padulong sa Moab kay usani kabuhat sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Kaya kabubuton sa Ginoo nila, pupuyok silang Israel. Wala na ilahin pa. Kaya ang panawagan sa mga Israelita, adto sila sa yuta, kagisaad sa Ginoo kanila. But sad to say, dito sila nipuyong sa lugar na dili may kabubutong sa Ginoo nila. Lugar na ginganlan ng washbowl. Inuduro. Toilet bowl. Mga siya. Tingnan man kini nga laka nga ilang gibuhat ang nagbuot kita ni walay lain si Elimelech. Ang ngalan ni Elimelech, yung buot pasabot ani kay, my God is my King.
And Elimelech is a type of Israel who gets outside of God's will. Ang will nila, Israel, nigawas nila sa Israel, yato sa Moab. So makita na to nga, unique kayo, meaning ang ngalan ni Elimelech, which is sukuhay kayo siyang gibuhat, nga laka nga ni uban sa iyang pamilya. From Israel, yato sila sa Moab. Disobey sila sa Ginoo. So ultimately, makita na to nga nibiya ni Israel ang pamilya ni Elimelech kay tungod ni Elimelech nga walay pagsalig sa Ginoo. Niadto sila Moab. But sad to say, ang kining pagbiya nila sa Israel na mo ilakang ni Elimelech mo na yung nagato nila sa grabe kaayo ang kastigo sa Ginoo. Bisan kastigo pag luto na pag-abot nila og Moab, kastigo yun sila sa family. Nakainungdo mo, well off sila na niadto sa Moab. Napa na to? Pagbalik na nila sa Israel, pagbalik na ni Naomi, zero balance na sila. Pobre na. Namatay pa si Elimelech, si Malon si Kilbert. Tinagtuo ko ang kinahitabuan ng pamilya ni Elimelech kay dili ni iglayo una sa usahay. Nga diin, atong mga desisyon kay dili yun ang Ginoo. Kundi tinawahan. Labi na yung panahon nga naay mga problema o pagsulay kasagaran ang atong buhato nga desisyon ginato ra. Aron kuno ay malikay sa problema, minaniman sa mga problema. Mao man yung gibuhat ni Elimelech. Likay na din kay magkalisod na din. It seems no more na sulbad isang mo Ginoo. Amen? Proverbs 14 verse 12, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. Usahay, no na ta sakto, pero hindi sakto. Mo ni may tabo nila nga sa family, nagtuo sila nga sakto nilang ibuhat pero kalaglagan di ay ang saputan mao kita nga niya nga ni mapabutayon kita sa atong mga desisyon o mga pamaagi aron dili ka makatilaw kastigo sa Ginoo. Lay nga bahin same nila kita mga amahan nga niya nga ni mga papa nga ni. At the end of the day, kita gito ang mulid sa atong pamilya. So let us lead our family according sa will yun sa Ginoo. Dili sa atong will. Kay kung atong will nga atong sundon, maproblema ta. Amen? Maproblema ta. Kung sa ganyan ang mga papa, sa head of the family, sa Tagalog sa gina? Hindi na po. Bubong sa tahanan. Haligi ng tahanan. Pamuligid ng mga mabaligin na sawa ng mulig, wala na maapoy sa partner sa inyo. Amen? So, ito kung hindi may tabo, Elimelech ni mamaw is may tabo, Jonah. Ilang Jonah? Ato mga uslog, karong gawik. Diyan ko pastor na, pwede ko si kubo niya ka butanding, nagtun ka sa pinamuhaan. Ato mga uslog niya. Nakanamig butanding. Yan again, kay mga sa story ng Jonah. Ang panawagan niya at mas Ninibi, yung isupak na ito sa Tarsus. Kasi naitamo, ang barko nga yung isakyan, i-abot o graabing pusos, ipuso-puso, pag-ayo na si Jonah lang, hindi siya nagpagpuso na rin. So, nangita sila kinsay sa larin sa mga pangitabo, so si Jonah dahil, siya, itsa lang mo ninyo, kaya ako di nung galani. Itsa siya, bilang mo siya sa dako na isla. And hindi siya nagpusa, Nineveh. Mamaoran.
ang kabubuton sa Ginoo sa pamilya Elimelech, adto yun ta sila sa Israel. Adto sila sa nagipuyan sa Bethlehem. Pero naay kabubuton, adto sila o mo. May si Jonah bitagaan pagtiyan sa Ginoo. Amen? Adto pa siya Ninive. Pero si Elimelech uban sa mga anak wa na gyud. E gani na itabo nila Elimelech, pwede sa ni may tabo nimo nako o magmasukilon ka sa Ginoo. There's a thing. Staying in God is God's ultimate will. But staying away from God is an insult. Napa na to? Ingon si Asaph in Psalm 73 verse 27 to 28, ingon siya, For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. But as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Ang kaayuhan na to, magpadoon ng Diyos Ginoo. Ang kaayuhan na to, magpabilin sa kabubuton sa Ginoo. Dilit kay magpalayo. Here's the thing. Kabuton kita kung sa mga bagyo, o puso-pusos kinabuhi, ayaw yung pag-attempt ng magpalayo sa Ginoo. Magkayamukan nila yung kasuhan ng ginabuhi. Magkagulihan nila yung ginabuhi kung magpalayo sa Ginoo. Bahala na atin ang problema, daghang mga pagsulay na naalang ito sa Ginoo. Kaya Ginoo, di ko yun ang magdilit, yun ang manginan ang Ginoo ba? Liwatan dito sa Ginoo ba? Amen? Sa itong problema, tapaan nga nang kita niya. Malungo yun ang Ginoo. Amen? Amen. Naagi mga Kristohano, mga tao nga, especially mga Kristohano nga, butong mga puso-puso sa kinabuhi, umuluod, palayo sa Ginoo. Amen? Hindi rin tayo nanan. So that is our first point. The trip to Moab. What's the second point? The death in Moab. So verse 3 to verse 5, it says, si Elimelech namatay o si Naomi na lang ang naibilin uban sa duha niya kaanak malalaki. Kining duha ng inyong mga babae na taga-Moab magingan lang Orpha o Ruth. Tapos sa mga napulong at ilang mabuyo dito namatay usab si Malon o si Kilion o si Naomi na lang ang naibilin wala na iba na mga nangamatay sila. Ngayon makita na ito ang kamatayan ni Elimelech, Malon o Kilion. Kaya, ipuyo sila sa Moab for at least 10 years. So gani makita na to 10 years sila namuyo sa Moab, and this tells us na 10 years na po sila nga nanginamuhi sa South. Amen? Amen? Amen. Kaya again, ang kabubuton sa Ginoo, ipuyo sila sa Israel. Mapabilin sila no matter what. No matter what. Apan nibiya sila o dito sila sa Moab na muyo. Mo nang makita na ito nga namatay si Elimelech, lakit na mga anak. Sa laing babae, kining duha ka anak ni Elimelech, kung namatay si Elimelech, makita na ito nga nangasawa sila na Moab. Si Orpha o si Ruth. And then yung makita na ito nga kung mamatay si Elimelech, mo ni ginunyuan nilang duha. And later on, nagbinuyo silang sinitabo, namatay sila. Sino tanong sa akin, namatyan ang duha? Naitulo ka possibilities na may namatyan ang duha anak ni Elimelech. First na possibilities, probably na-appeal sila sa kastigo ng ipahangtang sa Diyos kanila tungkol silang pagsupak. Possible na namatay ni sila kay kastigo ni sila tungkol sa ilang pagpangasawa o tagalaing nasod. Bawal sa ilang mga sawa o tagalay nasod, especially taga-Moab, kontra ni nila. Nako na to. Bawal sila mga sawa, dili pareha nila. Possible na mo ni reason na ipatay sila,
But possible po nga namatay ni sila tungod lang sa balatian. Kaya ang name ni Malon, it means, name nga Malon, it means sickly. And ito ang mga Bible scholars nga sakiton din ni si Malon. Si Kilio naman, ang name niya, it means puny or weak. Possible nga namamatay din sila naturally, but again, bisan asa man yung tulong ang mga rason na may hinungdas namatay sa anak nila, tataw nga nga namatay din sila tungod kay gisupak nila ang Ginoo. Kabubot ko sa Ginoo, magpabili sila sa Israel, niya ito Ginoo, muwa. So again, si Elimelech, Malon, o Kilio, namatay din sila. And it seems murag ordinary lang kamatayan, pero ultimately namatay sila tungkol silang pagkawalay pagtuod sa Ginoo sama sa nitabo sa mga Israelita panahon ni Moses. Nga tungkol silang pagkawalay pagtuod, nagsupak-supak sila sa Ginoo, ug uban pa nga may nundang nga gipangpatay sila sa Ginoo. Here's the thing. Ang first generation na nangguwa gyud sa Egypt, wala nitabo gyud patay sa Ginoo. Why naa nila ato except ni Caleb o ni Joshua, walay naa ato nila nga nakasud sa promised land. Ang nakasud sa promised land, ang second generation na ilang mga anak. Nang gipangpatay sila, here's the thing, tungkol silang pagka-masinupapon o silang pagkawalay pagto, pagsalig sa Ginoo. Try to imagine, kita sila nga ang dagat, gitunga, gipaulanan sila gumana, giprovidean sila sa tanan nilang panginahanglan. Pero sila gibuhat. Supak-supak, babulbol, balik na sa Egypt. Lamig kay cucumber, lamig kay meat na to. Eh kung ikaw, ginoon ka na, ikaw may naghatag sa insulto na si mong part, di ba? Insulto na si mong part. Ikaw may nag-provide nila, yung reklamo sila. Amen? Kabisa na ito mga ginikanan nila. Sa pamilya, kalami yung pagkawal niya. Diba? So, mga rin tabungan kipangpatay ang first generation, second generation, mo ay uban ni Joshua o Caleb, isold sa land of promise. And again, hindi sila nga pamilya, kipamtangan o kastigo sa Ginoo kaya nang inabuhay pa sila sa sala. And ang kinabuhay nila, sala, and ang kinabuhi nila diha sa sala, gilanan for at least 10 years. Dito sila sa buwang na ginabuhi na sa sala. Hangtod lang ipatay na lang ni sila sa Ginoo. Next one. Ang sala, dili ni makahataw kayo sa ginabuhi sa tao. Ilabi na sa mga magtotoo sa Ginoo nga din kung pukson din nato nga manginabon ilaw sa musudot sa sabi mawag din ang mga sibutan ka sa Ginoo. Mo ni netamo nila daghang makita ng mga Kristiyano nga living in sin. And meaning yung mga Kristiyano din sila kay wala din sila kung laing ni sa Ginoo silang ginabuhi ng anak. Kaya mo sila kabuk ipuha na sa Ginoo. Pwede na lang buhatos nyo, pwede na yun. Amen? Na, mahuhay na lang. Kailangan kas pinamuhay na magandong ka. Maghatag lang ang ulaw sa mga. Pwede na yun. So niya, kung naawang ganin nato ganin na nangingabuhi sa budol sa Ginoo katabang niya, how asong anak. Patabang sa Ginoo nga nadatag kagawasan na patabang sa Ginoo nga maungkal na diha imunsod. So wala may laing makatabang nimo anang Ginoo naman duos Ginoo uban ang paghinusod aron nga makagawas nga buhi sa Ingon man kung naigisilutan ang Ginoo, ingon man gingon din naigisilutan ang Ginoo na ako'y sa kita po. Kung naigisilutan na ako'y ikaluyan. Amen? Kita na ito din nga naigisilutan, naigipangpatay na ako'y
ikaluiran sa Ginoo. Sa pamilya ni Elimelech, mo ni si Naomi, si Ruth, o si Orpah. Which probably, kung man mamatay ng ilang mga bana, probably nakadugo din sila sa Ginoo. And later on, kung basahon na to, downward in chapter 1, si Naomi, kasabot din siya, magkastigo sila sa Ginoo. Diba? Kalagay mo? Kasabot siya, magkastigo sila sa Ginoo. Nibiya sila sa Israel nga full, nibalik sila nga empty na. Kumpre na. Kasabot siya, wala ninyo siya, ay putawdag Naomi, tawdag o Mara. Kaya kasabot ko nga suko ginagino na mo, kastigo is Ginoo. And probably si Naomi, nakaduol siya, nakapangayag siya pasaylo sa Ginoo. Walang despair siya sa Ginoo sa kastigo. Which probably si Ruth o si Orpah, probably. Kasabot man si Naomi ang testigo sila sa Ginoo. Probably nakainuso sila uban aning iyang mga asawa siya man. So niya, usa sa pamagi sa Ginoo panahon ng tao na sa kinabuhi sa isdat o maghinulsol ang tao na nasa sa imuhatod sa Ginoo. Pasayloon niya. Kaluyan niya. And this was exactly nga nahitabo panahon sa mga maghuhukom. Panahon sa mga maghuhukom, yun na niya mahitabo nila. Makasa, kastigo, hinulsol, restore. Kasahan na po. Kastigo, hinulsol, restore na po. Balik-balik ra. Yun na to. And I think, mo ni nahitabog pala nila. Sa nakasabot si Naomi nga, naamis kinabuhi sa naamis dilis mo, makabubuto sa Ginoo at doon namin sa Israel. Naamis mo ang isupang dilis na bubuto sa Ginoo. Kaya nakasabot siya probably na kamatay ni Elimelech o kamatay sa inyong anak o ilang pagka-bankrupt as a family, kasabot siya, nakastigo sa Ginoo. And probably, repent siya, appeal si Ruth, si Orpah. Kanina itabo nilang Elimelech, Mamoris na itabo panahon sa propeta, ni propeta Jeremiah o Jeremias. Ingon si Jeremias, mga Israelites, mga Israel tabang ni Jeremiah, kung saan hindi ka bubutong sa Ginoo. Kung magpabilin mo sila sa Israel o maadto sila sa Egypt. Diba mo sila gibuhat? Ginan sila ni Jeremias, ayaw maadto Egypt. Kay hutlong papatay sa Ginoo. Ginan nila si Jeremiah nga dili nga mo imong Jeremiah sa ita dili ka sa Ginoo mo. May talong story siya, dahil sila sa Egypt, bro sila kamatay. Amen? Supak. So niya iso na Ginoo siya nga mo kastigo gyud sa mga musupak niya. Mukastigo siya sa mga magpabadlong niya, mukastigo siya sa mga nginabuhi sa wala ko niya na tumani nga ingunaan niyang ginabuhi at bangas pinag-awhan kung imo. Doos Ginoo, inusuli ang imo mga sa may pasaylo yung mga sa may pasaylo ang angay yung pangayuan, pasaylo ng atong Diyos siyang pasaylo. Na Diyos sa mga luloy mga andang pasaylo, andang paabot siya ng luloy kanina. Amen? So, again, ultimately, ipakita sa Ginoo yung kaluloy na dito sa cross sa Kalbaryo. Ipakita po niya nga pinagi sa cross sa Kalbaryo, kita mga makasasabi, kita nga nias, nabuhi sa dito sa cross sa Kalbaryo, ipakita nga andang dito niyang sa iyo. Nagkalang mudo ulit niya makadawat ito tuloy. Nagkalang mudo ulit niya iyan yung pa sa iyo. Gihigpit ni Ginoo sa Kristo ang tanan dito sa cross sa Kalbaryo nimo ug nakong mga makasasa. Ino lang di kita angay kalingan. Ang angay na to, Inferno. Amen?
Ginoo lang, dili taanay pasiluon, ang angay na ito, malaglag, sulay katapusan sa Eterno. Patungkol sa gugma sa Diyos, madani ang gugma, iyang anak, pinaka-itangga, iyang anak, ihatag niya nato, alam nato ang mga makasaaron, imbis kita mo isilutan, gugma sa konsaksya mo, isilutan, gugman, uli na nato sa atong sa ito sa puso ng Kalbaryo, na bugtog yun ang pinabuhay ni Ginoong Jesucristo. Natiti yung dugo, araw gaya ng imong sa awat isa. Kamatay sa krus aron kita, makabatong kapasayluan, makaabot ko na buhay mo yung katusan. Bottom line, duha lang yun ang samputan sa kinabuhi sa tao na nasa sa. Number one, kung mapabili ng tao sa kinabuhi sa sa, mabot ang tanaw na silutan siya sa Ginoo. Either silutan siya na ni, ultimately, makatilaw siya silot ng sa impyerno. Amen? Amen. Sa lain ng bayan, kung maginuso lang tao na nasa sa, pasainuan siya sa Ginoo. Kaya hindi siya silutan. Mawag yun yung kadugan. Mawag yun yung kadugan. So makita na ito, aning nga story na pamilya. Kung palayo sa kabubuton sa Ginoo, ikastigo. Isilutan. Patilaw sa kasuko sa Ginoo. So niya, unsa may mga kinahanglan natong mahibawan ani nga story, ani nga bahin sa Ginoo. Unsa may ipagtudlo ani nga story bahin sa Ginoo. Number one, wala na akong butang dyan. Number one, ipakita ni nga story na mukastigo ng Ginoo sa mga pabandong dyan. I don't know ninyo sa inyong kinabuhi, unsay naka sa inyong kinabuhi, but kumiha ka, ginabuhi ka sa pabandong sa Ginoo, ginabuhi ka sa pag-usa sa grasya sa Ginoo, pabot ng panahon, patilaw ka sa Ginoo. Amen? Kadua, ipakita ni nga story nga musilot o kamatayan ng Ginoo sa mga walay pagtuo pagsalig niya. Mga walay pagtuo pagsalig niya, either diri makatilaw sa silot, or after this life, silot sa kamatayon sa walay katapusan. Ipakita ko rin nga story. Mausay ang Ginoo, mutugot siya ang mga kalisod. Aron pag-testing na ito kung mapabilin mo ta kaniya o di. Gitugot ni sa Ginoo nga may tabo ni sa pamilya Elimelech. Kasi thing, to test them. Kung mapabilin mo ta sa uwi, mapabilin mo sila sa kabubuton sa Ginoo o di. Sa ito sa'yo, sila kapasan. Amen? Huwag sila kapasan, katilaw Ginoo sila sa Ginoo. Also, ipakita niya nga story nga Ginoo mo nag-control sa mga pangitang sa kinabuhi sa tao. Ultimately, verse 1 to 5, ipakita na niya kontrolado sa Ginoo ang anak ng kinabuhi. Kung may sa problema ang tato, gutom raw ta, ang problema na nung sa mga mo ka. Amen? Ibang patay, nakubre ko din. Ano man, di ko tayo mabuto sa Ginoo nila. Pakita ko na nga story na ang Ginoo namin kahong pagbutlo sa mga ginagawa. Nakasig ako na mahimo na sa Ginoo. Sa hindi pa nasabot pumati sa Ginoo back again. Ingon dito sa book of Isaiah, His way is higher than our ways. Bisa na niya ang mind. They will save sa atong mind. Nagtuturo sa mga panginoon. Nagpamuhat sa mga panginoon. Kaya ipakita ko rin yung story ng Ginoo siya sa grasya. Tungkol sa kinabuhi ni Naomi, Ruth, at Orpah na wala ma-appear sa kastigo. Amen? Diyos siya ang musilot, Diyos po siya na nalutuyo. Amen? Amen. Muna yung mga butang at makita bahin sa Ginoo. Kung sa may angay na itong makatunan, aning nga storya bahin sa kinabuhi
nato ang mga magtotoo sa Ginoo. Ani nga story. Number one, panahon sa mga problema at pagsulay sa kinabuhi, ayaw palayo sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Panahon sa problema o pagsulay sa kinabuhi, ayaw palayo sa Ginoo. Silang ilinilip o kapasa. Palayo sa Ginoo. Amen? Panahon sa mga problema, ikaduha, o pagsulay, pabilin sa pagsalig sa Ginoo aron dili ka makatilaw sa kastigo sa Ginoo. Nakuha na to. Usahay, mo ni kabubuton sa Ginoo, kaya nga na mga problema, muhimo kita katuwa mga mamahagi na sulbat ko kayo na to. Imbis masulbat sa mundo. Amen? Oo, kabantay na. Tungod kay pagbubuot at ato at nakabot mamahagi sa Ginoo. Wata, magpa-subay sa kabubuton sa Ginoo. Mo na. Ano yung mga kabantay na bandong na Ginoo. Katulong, panahon sa kamatayon, huwag ito'y mahimo, utugutan na sa Ginoo, sama ni ilililit sa iyong mga anak. And it's clear sa Bible, nato kinabuhi, lumalabay, nato kinabuhi, once na mabot na ang atong time, ay sa atin. Amen. Amen. Walang again, dili na ito usikan na panahon na hindi ng bulan. O, kung na kayo bawag sa mga bigat na rin. Kaya imagine ako na nalakayan diha sa gawas, nag-practice sa rin yung butong day. Kaya sabi rin, nalakayan. Buwag ito, magunawa na siya, kanang among nalakayan siya. Amen? Mula again, tingnan na rin ginabuyan, hindi ginabuyan, hindi pa wala man sino, mamikot ang sasakto ng kailangan. Kaupat, panawang minabuhi ka sa pwede ka papils mo. Sigaw mo yung mga nahimos Ginoo dili. Sama nilimilig sa iyang mga anak. And panahon, lastly, panahon na yung mga pagbadlo, kastigo, gigas Ginoo, usatin, ginusol, bigayon, ibasig, maapil na si kastigo. Ginoo, Diyos ang mapasayo, Diyos ang malulunod, Diyos ang muhatag, Diyos na parang ay, doon kailang mo ng tawhana. Sino kailang tawhana? Marilyn, Joshua, sila. This man is a well-known apologist, si Rami Zacarias. There's a thing. For how many years na nagsigi siya, ugbalik, defense of faith sa Christianity. Pero ilaw man yung tanan, he lived an opposite life. Kaya po sa kanyang patay sa kanyang. Although buwang siya ito yung patay, sinutubog yung patay sa kanyang kahuway na sa kanyang. Ano man, nanginamuli siya, therapy ko sa lawarin na pinapuli. Okay? Kambot ko sa ginawa niya, nanginamuli siya, mga karon. Sino gusto ko nanginamuli sa lahat ng pinamuli? For how many years? Kaya nagtuko ko, mga years kinabuhi lang nila. For 10 years na kinabuhi sila sa sak. And what is na kabate, what is mo repent? Still ko na sa mga. Nakuha na ito? It's a thing. Diliti ako ng Ginoo na akong diliti ako ng Ginoo na akong sumasapag.
Kastigo. Maski unsa pa ka, maski unsa. In close, ang sala ginaubangan sa Ginoo. O dili gyud ko konsulti ang Ginoo bisan o kinsa pa ka ko makadayon kas kinabuhi sa kapag kung magpaubos ka o mga yung pasaylo sa iyong sa kaloyan, mas ginong pasaylo kanya o bilin kanya sa iyong tumas yung nabuhat sa kay Diyos kung siya na malili o pinasaylo. And again, iyan yung ipakita ang iyang pagkamaluluyo o mapinasaylo dito Diyos Kalbaryo. Think about this, ipakita ang iyang pagkamaluluyo o pagkamapinasaylo dito Kalbaryo. Ang tandaan na mo doon, iyong Jesus, pinagi sa pagtuo. Pinagi sa pagtuo. Iyan yung kaluyan ng kasaylo sa inyong bansa. Pero sa thing, wala ko may baho. Kung sa klasiyas kinabuhi ang naamo, kaya wala ka makuban ang gawan daw. Nakuha na to? But think about this. Naangkas kinabuhi sa itilyo at hindi malipay ng and ayaw paabuta, sa tingin, ayaw paabuta nga maparihas ka aning ilang nilili. Amen. Ningon mo nga, pulba, ini kuyaw ka niya may kabuk na nilili. E may kabuk, ito mo silang pagsupak sa Ginoo. Kung niya ka digagara, katilaw na stigos, Ginoo, bunas, Ginoo, kadalang pakyo na lang sa Ginoo. Magtarong sa Ginoo, lakaw sa Ginoo. Panginabuhin sibo, gusto ko ito sa Ginoo. Panginabuhin na uyong yun sa katuyuan sa Ginoo. Nakakay atraso sa Ginoo, nakakay aming situlunod sa Ginoo. Kahit grasya sa Ginoo, mahawas ka, kalikawas ka na, ayaw pabilin niya. E pero dagdag ko mga ilan, yung mga gusto nga nanginabuhi sa ipapatay na sa Ginoo. Ipatay na lang sa Ginoo. Ihimos sa Ginoo. Amen? Amen. Hindi na buhatin sa Ginoo. Kaya di siya gusto ang mamansahan ng mga ang maulawan ng mga sa katawang. Gusto niya na mahimaya siya. So again, nag-encourage ko nyo din naamulan kay angay si Polo sa Ginoo, si Tolan. Naamay aking pangayon pasaylo, ngayon pasaylo sa Ginoo. Salamat na natin Ginoo na maluluyo. Amen? Salamat na natin Ginoo na maluluyo. Amen? Salamat na makaluluyo ka sa Ginoo. So this time, gagawin ako mag-alusan ako, spend ang kilala ka mga minuto as a way of response aning pagtuon ako. Gagawin ako mag-alusan na ito na ito ba ito yung mga matang. Itong isgutan na nalaikson na hindi ko kastigo ng mga kasutunan. Mga wala yung pagtuon, mga nangilang beses. Mga nanginabuhi ilaw sa and kung iyan natin din o ikaw makalisod naglito niya nakakay-atraso sa Ginoo nakakay-angay ngayuan sa iyo buot mo sa tuloy sa Ginoo encourage ikaw na buot sa Ginoo sa may nakabukaan mo mga nabuhat mga saga sa Ginoo ngayon ang pasayin o gusto pilokay sa Ginoo. And this time, gano'n ako matulog sa personal na magdulo dahil nagtitila ka mga buto araw ngayuak pasayo ng mga kinahanglan ng mga pasayo nakakay sa lang na istagulay mo sa lang na balik-balik yan mo nagtabang sa inyo magkalapan magawasan sa inyo kawasan ka sa inyo so it's coming from the Lord mga at least mga 3 to 5 minutes istoryahin dito so pag-istoryahin siya kay Ginoo siya na mamati it's coming from the Lord
Umarap ka na iso.